What's up? This is MC. Sa videong to, ang pag-aaralan natin ay kung paano gamitin ang listing method sa pagkuha or pag-alam ng least common multiple or LCM ng mga given na numbers. Take note na ang listing method ay isa lamang sa mga methods na pwede natin gamitin. At yung ibang methods ay pag-aaralan natin sa iba pang videos. First question para sa topic na to, what is the LCM of 6 and 9? Pinakaunang step ay aalamin natin yung mga multiples ng mga given na numbers, which are 6 and 9. Unahin natin yung 6. As I suggested sa previous episode, pwedeng yung first 5 multiples muna yung ilista natin. So para kay 6, ito ay ang mga 6, 12, 18, 24, and 30. How about kay 9? Ang first 5 multiples naman ni 9 ay 9, 18, 27, 36, at 45. If ever wala pang common multiple ang 6 at 9 sa first 5 multiples nila, ay pwede pa natin i-extend yung list. However, sa example natin ngayon ay meron ng common multiple yung 6 at 9. Pareho silang may multiple na 18. So we can say na ang common multiple ng 6 at 9 ay 18. Marami pang ibang multiple like 36, 54, 72, 90, and so on. Pero hindi na natin concern yung masyadong matataas na common multiple. Concern lang natin yung mga pinakamababa, to be more specific, yung pinakamababa talaga, which is in this case 18. Nakakasure ba tayo na 18 ang least common multiple? Yes, dahil inalam natin ang mga multiples in ascending order. So kung ano yung pinakamauunang common multiple, dahil nga ascending order, yun na rin talaga yung pinakamababang common multiple, or yun na yung least common multiple or LCM. So final answer, 18. Next question. What is the LCM of 5 and 20? Ano ang mga multiples ni 5? Again, 5 lang muna. 5, 10, 15, 20, and 25. How about 20? 20, 40, 60, 80, 100. So meron na ba silang common multiple? Meron na. Pareho silang may multiple na 20. So we can say na ang common multiple ay 20 and so on. 20 and so on, ibig sabihin marami pang common multiples. Kaya lang lahat sila mas mataas na kay 20. Pero dahil ang concern natin ay LCM, which is the least common multiple, yung pinakamababa sa lahat ng common multiple, that should be 20. Kasi sa lahat ng common multiple ng 5 at 20, 20 na ang pinakamababa. So kung mapapansin nyo, ang LCM natin na 20 ay equal sa isa sa mga given na numbers. So posible rin pala yung ganyan. Nangyayari yung ganitong sitwasyon kapag yung smaller given number ay factor ng larger given number. In this case, si 5 ay factor ni 20. So ano ba pinakaunang multiple ni 20? 20, sarili niya. At si 5 naman ay may multiple na 20 kasi nga factor siya ni 20. So applicable to sa lahat ng dalawang given na numbers kung saan yung smaller given number ay factor ng larger given number. Another example, 4 tsaka 12. Yung 4 factor siya ni 12. So kahit hindi na natin ilista, kung marirecognize natin na ang 4 ay factor ni 12 at ang given ay 4 and 12, ang LCM nila ay 12. So we can also make a conclusion na ang LCM ay pwedeng equal sa pinakamataas na given number or mas mataas sa lahat ng mga given na numbers. Again, pwede silang equal sa pinakamalaking given na number or pwede ring mas mataas. Not necessarily lagi silang mas mataas sa mga given na numbers. Pero one thing is for sure, ang LCM ay hindi pwedeng maging mas mababa sa kahit sino sa mga given na numbers. Pwedeng equal or mas mataas pero bawal maging mas mababa. Hopefully ay malinaw yung generalization na yon. Next question. What is the LCM of 8 and 15? Ano ba ang mga multiples ni 8? So para kay 8, 8 hanggang 80. Paano naman kay 15? Kay 15 ay 15 hanggang 150. At kung i-observe nyo, kahit tag-10 multiples na yung nilista natin, ay wala pa rin silang kahit isang common multiple. So this would imply na kapag medyo mataas na yung mga given na numbers, pwede nating sabihin na hindi na best gamitin ang listing method. Minsan kahit malaki naman yung mga given na numbers, okay pa rin, pero hindi talaga best gamitin ang listing method kapag walang ibang common factor yung mga given na number bukod kay 1. Tulad ni 8 tsaka ni 15. Wala silang kahit anong common factor bukod kay 1. Kapag ganun yung scenario, tapos medyo malalaki pa yung numbers, medyo mataas talaga yung LCM nila. Kaya hindi best gamitin yung listing method.
Pero dahil ang video natin na to ay para sa listing method, so ipapakita pa rin natin kung paano siya gagawin. Ang gagawin natin ay i-extend natin yung list ng multiples ni 8. So isama natin yung 88, 96, 104, 112 at 120. So far, meron na ba silang common multiple? Yes, meron na. Pareho silang may multiple na 120. So mga common multiples ay 120 and so on. Yung iba ay 240, 360, 480 and so on. Pero masyado nang matataas yon at ang concern lang naman natin ay LCM, least common multiple, which is 120. So yan na rin ang final answer. So sa ngayon, hindi pa naman yan sobrang taas talaga, pero pwede kasi kayo maka-encounter ng mas matataas pa na mga given na numbers. Kaya kapag medyo mataas na yung mga numbers tapos wala pa kayo napapansin na common factors, I suggest na yung ibang method na lang yung gamitin nyo, which is i-discuss natin sa separate na video. At yung isa sa kanila ay tinatawag na prime factorization method, which would be the next topic para sa next natin na episode. At yung link ay ilalagay din natin sa description. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.